Ang pinakamalaking sumpa ng Pilipinas, hindi ang mga politiko, kundi ang Constitution na mismo ang nagpipilit na magkaroon ng korupsyon. At ito ang twist, sumpa ito hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati sa mga politiko. Dahil pagpasok mo sa gobyerno, automatic kang nabibilanggo sa sistemang ginawa para sa padrino, hindi para sa progreso. Tanungin mo ang kahit sinong matinong opisyal, ang Constitution ang nagpaparusa sa malinis at nagbibigay gantimpala sa marumi. Kontrolado ng Kongreso ang pera. LGUs ang may hawak ng boto. Kaya bawat eleksyon, palitan lang ng pabor, pondo at utang na loob. Kahit mabuting politiko, hinihila ng lumang sistema. Nakasaad na bawal ang political dynasty. Pero sila mismong dynasty ang inatasang gumawa ng batas. Kaya hanggang ngayon, zero. Walang nagbabago. Kaya paulit-ulit ang parehong mukha at paulit-ulit ang parehong problema. Mabagal ang ombudsman, mas mabagal ang korte, at sobrang dami ng ahensyang nag-o-overlap. Diyan nagtago ang korupsyon, kaya walang nakakulong, kahit may nanakaw. Dahil sa 3-year term, mas inuuna ng mga opisyal ang pag-ikot ng pabor kaysa pag-ayos ng bayan. Walang long-term plan, puro pang pabida bago eleksyon. Investors, limited, industries, sarado. Kompetisyon, manipis. Napi-puwersa tayong maging mahina habang lumalakas ang mga corrupt na may hawak ng merkado. Kaya ba kasalanan ng Pilipino? Hindi. Kasalanan ba ng mga politiko? Hindi rin. Ang totoong kalaban, isang constitution na dinisenyo para magkaroon ng korupsyon at ibitag maging ang malilinis sa bulok na sistema. Gusto mo bang malaman kung ang aling mismong mga probisyon ng constitution ang nagbubukas ng pintuan sa korupsyon? Comment part 2 at ilalabas ko agad.